Kung akala mo ligtas ang pagtatago ng 20,000 cash sa 2026, mag-isip ka ulit dahil may bagong banking alerts na maaaring mag-trigger ng account freeze ng hindi mo inaasahan at karamihan ng tao ay walang ideya kung paano ito nangyayari. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang mga lihim na dahilan kung bakit mino-monitor ang cash movements, paano ka maiiwasan sa risk at ang pinakabagong update sa SSS pension payments at lumalalang pension crisis sa Pilipinas. Kaya siguraduhing panoorin hanggang dulo dahil ang impormasyong ito ay maaaring makasagip sa iyong ipon. At kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong kritikal na balita na para talaga sa atin, pindutin mo na ang subscribe dahil dito mo lang makukuha ang mga updates na hindi sinasabi ng iba. Isipin mo ito, isang umaga, gumising ka ng normal, nagpunta sa ATM para mag-withdraw ng pera para sa iyong pang-araw-araw na gastos at biglang lumabas ang mensaheng, "Your account has been temporarily restricted." Hindi ka makapag-withdraw, hindi ka makapag-transfer, hindi ka makagamit ng iyong sariling pera. Walang babala, walang tawag, walang text. Ganun lang frozen ang iyong account. Nakakakilig, di ba? At ang nakakatakot pa rito, posible itong mangyari sa iyo kahit wala kang ginagawang masama, kahit buwis bayad ka, kahit maayos ang lahat ng iyong transaksyon, basta nag-iingat ka ng malaking halaga ng cash. Ito ang katotohanan na hindi ikinukuwento ng mga bangko sa iyo noong nagbukas ka ng account. At ngayong 2026, mas lalo itong nagiging realidad para sa milyon-milyong Pilipino. Kaya naman, kailangan mong marinig ito ngayon bago pa mangyari sa iyo. Magsimula tayo sa pangunahing tanong. Bakit ba nagpi-freeze ang mga bangko ng account? Hindi ito bago. Matagal na itong ginagawa ng mga institusyong pinansyal sa buong mundo, kasama na ang Pilipinas. Ngunit ang dahilan ay laging iisa, ang pag-iwas sa tinatawag na money laundering o ang pagtatago ng pinagmulan ng pera mula sa ilegal na aktibidad. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, partikular ang Anti-Money Laundering Act o AMLA, pati na ang Republic Act 9160 at ang mga susunod na amendments nito, ang lahat ng bangko sa bansa ay may obligasyong mag-ulat at mag-imbestiga ng mga transaksyong mukhang kahina-hinala. At ang malaking halaga ng cash, lalo na kung piso-pirasong idedeposito o kung biglang lumabas sa account, ay isa sa mga pinakamaagang senyales na tinitingnan ng mga bangko at ng Anti-Money Laundering Council o AMLC. Ngunit narito ang problema. Ang karamihan sa mga ordinaryong Pilipino na naapektuhan ng mga account freeze ay hindi kriminal. Hindi sila drug lords, hindi sila human traffickers, hindi sila mga koruptuhing opisyal. Sila ay mga negosyante, mga OFW na nagpapadala ng ipon, mga magsasaka na nagtitipid ng kita buong taon, mga manggagawang may malaking bonus at mga magulang na nagtitipon ng pera para sa matrikula ng kanilang anak. Sila ay mga taong tulad mo, mga taong kumikita ng tapat at nagsisave ng matapat, ngunit nahulog sa net ng isang sistema na hindi naman nila lubos na naiintindihan. Ngayon, pag-usapan natin ang partikular na sitwasyon, ang pagtatago ng 20,000 pesos o higit pa sa iyong bank account. Sa mata ng ilang tao, mukhang maliit lang ang halagang iyon. Pero sa mata ng isang sistema na naghahanap ng mga pattern ng kahina-hinalang aktibidad, ang 20,000 pesos ay maaaring maging simula ng isang investigasyon. Bakit? Dahil meron kang tinatawag na threshold reporting at covered transactions sa ilalim ng AMLA. Sa ilalim ng batas, ang anumang transaksyon na umabot sa 500,000 pesos o higit pa sa loob ng isang araw ay automatikong iniuulat sa AMLC. Pero ang mas delikadong bahagi ay ang tinatawag na suspicious transaction reports. At dito, walang fixed na halaga. Kahit ang 5,000 pesos ay maaring i-flag kung ang pattern ng transaction ay mukhang hindi normal o hindi consistent sa iyong profile bilang isang account holder. Ito ang puntong marami sa atin ang hindi alam. Hindi lang ang laki ng halaga ang pinagtatakhan ng mga bangko, kundi ang pattern. Isipin mo, kung ikaw ay isang regular na empleyado na ang buwanang sahod ay 18,000 pesos at biglang may lumabas na 50,000 pesos sa iyong account mula sa walang malinaw na pinagkukunan, mapapansin iyon ng sistema. Kung ikaw ay dating nagde-deposit ng 2,000 o 3,000 pesos bawat linggo, tapos biglang mag-deposit ka ng 20,000 pesos sa isang araw ng walang malinaw na dahilan, posibleng mapansin din iyon. At kapag napansin, magsisimula ang proseso ng investigasyon. At sa panahon ng investigasyon, maaaring ma-freeze ang iyong account. Kaya naman, ano ang dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong sarili? Una at pinakamahalagang bagay, i-maintain ang iyong account profile na consistent. Ang ibig sabihin nito
Ang iyong mga deposito at withdrawal ay dapat palaging naka-align sa iyong pinanggagalingan ng kita na nakalagay sa iyong bangko. Kung ikaw ay empleyado, ang iyong payslip ang pinakamagandang katibayan. Kung ikaw ay negosyante, ang iyong business records at receipts. Kung ikaw ay OFW o meron kang kamag-anak na nagpapadala ng pera mula sa ibang bansa, ang remittance records at ang dokumentasyon ng remittance center ay makakatulong. Ang punto ay ito, handa kang magpaliwanag sa bangko kung saan nanggaling ang iyong pera at mayroon kang ebidensya upang suportahan ang iyong paliwanag. Pangalawa, maging maingat pagdating sa cash deposits. Ang cash, lalo na ang malaking halaga ng cash, ay palaging nagdudulot ng mas mataas na antas ng scrutiny kaysa sa electronic transfers o checks. Ito ay dahil ang cash ay mahirap matrace. Kaya kung kailangan mong mag-deposit ng malaking halaga ng cash, halimbawa, nagbenta ka ng kotse o bahay o lupa o may natanggap kang regalo o pamana, siguraduhing mayroon kang dokumentasyon. Ang deed of sale, ang notarial documents, ang affidavit of donation o kahit isang simpleng sulat mula sa nagbigay ng pera, lahat ito ay makakatulong sa pag-explain ng pinagmulan ng iyong pondo kung sakaling magtanong ang bangko. Pangatlo, pag-usapan natin ang structuring. Ito ay isang salitang baka hindi mo pa narinig, pero ito ay isa sa mga pinakamapanganib na trap na maaaring mapasukan ng mga taong nag-iingat ng malaking cash. Ang structuring ay ang pagbabreak ng isang malaking deposito sa maraming mas maliliit na deposito para maiwasan ang reporting threshold. Halimbawa, kung meron kang 100,000 pesos na gustong ideposito at alam mo na ang transaksyon na umabot sa 500,000 pesos ay iniuulat, baka isipin mong mag-deposit ng 10,000 pesos bawat araw sa loob ng 10 araw. Alam mo kung ano iyon? Iyon ay structuring at ito ay illegal. Kahit na malinis ang pinagmulan ng iyong pera, ang gawain ng pag-break nito para maiwasan ang reporting ay isang krimen sa ilalim ng AMLA. Kaya huwag itong gawin. Kung kailangan mong mag-deposit ng malaking halaga, i-deposit mo ito ng buo at may kasamang dokumentasyon. Pang-apat, at ito ay napakahalaga, alamin ang iyong karapatan bilang depositor. Kung na-freeze ang iyong account, hindi iyon katapusan ng mundo. Mayroon kang karapatang magtanong sa iyong bangko kung ano ang dahilan ng freeze. Mayroon kang karapatang mag-submit ng mga dokumento upang i-justify ang iyong mga transaksyon. Mayroon kang karapatang humingi ng tulong sa isang abogado. At mayroon kang karapatang mag-appeal sa AMLC kung naniniwala kang ang freeze ay hindi makatarungan. Ang prosesong ito ay hindi mabilis. Maaari itong tumagal ng ilang linggo o buwan, ngunit mayroon itong proseso. At ang pinakamabisang paraan para mapabilis ang proseso ay ang pagkakaroon ng kumpletong dokumentasyon mula sa simula. Ngayon, pag-usapan natin ang isang espesipikong grupo na partikular na vulnerable sa isyung ito, ang mga OFW at ang kanilang mga pamilya. Sa bansa nating ito, ang mga OFW ay tinatawag na mga bagong bayani, at totoo yon. Ngunit sa mundo ng pagbabangko, ang pera na padala ng mga OFW ay maaaring maging paksa ng investigasyon kung hindi maayos ang documentation. Isipin mo, isang OFW sa Middle East ang nagpapadala ng 30,000 pesos bawat buwan sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Normal yun. Ngunit kung biglang magpadala siya ng 200,000 pesos sa isang buwis dahil nag-ipon siya para sa utang ng pamilya o para sa renovations ng bahay at walang malinaw na paliwanag ang pamilya sa bangko, maaaring i-flag iyon. Kaya ang rekomendasyon, laging may kasamang explanation ang mga malalaking padala at ang pamilya sa Pilipinas ay dapat alam kung paano makipag-usap sa bangko tungkol sa pinanggalingan ng pera. Mahalaga ring banggitin ang isang developing trend sa 2026 na lalong nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga bangko at ng mga depositor, ang pagtaas ng digital monitoring. Sa nagdaang ilang taon, ang mga bangko sa Pilipinas ay nag-invest ng malaki sa artificial intelligence at automated transaction monitoring systems. Ang mga sistemang ito ay hindi natutulog. Araw at gabi, sinusuri nila ang bawat transaksyon ng bawat account at ang kanilang algorithm ay nakaset para mag-flag ng kahina-hinalang pattern ng automatiko nang walang human review sa simula. Ang ibig sabihin nito, ang iyong account ay maaaring ma-flag at ma-freeze ng isang algorithm bago pa man may tao sa bangko na tumingin sa iyong kaso. Ito ay isang malaking pagbabago mula sa dati. At ito ay naglalagay ng mas malaking responsibilidad sa mga depositor na maging maingat at maayos ang kanilang mga transaksyon. Pag-usapan din natin ang mga negosyante, lalo na ang mga small business owners at mga nasa informal economy. Sa Pilipinas, maraming negosyo ang hindi pa rin fully formalized, hindi pa registered sa BIR, hindi pa may maayos na bookkeeping.
Ang mga negosyanteng ito ay madalas na nagde-deposit ng cash na kita ng kanilang negosyo sa kanilang personal na savings account. At ito ay isa sa mga pinakamalaking panganib pagdating sa account freeze. Kapag nakita ng bangko na ang isang personal account ay may malaking dami ng regular na cash deposits na hindi consistent sa profile ng account holder bilang isang individual at hindi isang negosyante, maaari itong maging pulang bandila. Ang solusyon? Kung ikaw ay may negosyo kahit maliit magbukas ng business account, ihiwalay ang personal at business finances at siguraduhing may maayos kang business registration at tax records. Ngayon, baguhin natin ang angle at pag-usapan ang emosyonal na aspeto ng lahat ng ito. Kasi ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tiwala. Ang mga Pilipino ay pinaghirapan ang bawat sentimo ng kanilang ipon. Ang isang OFW na nagtatrabaho ng 18 na oras sa isang araw sa ibang bansa upang mapadala ang pera sa pamilya niya, hindi siya kriminal. Ang isang magsasaka na nagbenta ng kanyang ani pagkatapos ng 4 na buwang paghihintay, hindi siya kriminal. Ang isang nanay na nagtipid ng konti-konti sa loob ng 10 taon para may pondo ang anak niya sa kolehiyo, hindi siya kriminal. Ngunit sa ilalim ng isang sistema na dinisenyo para sa malaking entities at hindi para sa mga ordinaryong tao, ang mga taong ito ay maaaring mahuli sa net ng isang batas na hindi naman para sa kanila. Dito lumabas ang pangunahing kritisismo sa paraan ng pagpapatupad ng AMLA sa Pilipinas. Ang sistema ay madalas na nagdudulot ng mas malaking abala sa mga lehitimong mamamayan kaysa sa mga tunay na kriminal. Dahil ang mga tunay na kriminal, ang mga totoong money launderers, ang mga drug lords, ang mga koruptuhing opisyal, ay mayroon silang mga abogado, mga financial advisors at mga complex na network para itago ang kanilang pera. Hindi sila nagde-deposit ng cash sa isang regular na savings account. Kaya ang mga taong nahuhuli sa scrutiny ng bangko ay madalas na mga taong walang masyadong kaalaman sa sistema. Ang mga ordinaryong Pilipino na sana ay dapat protektahan ng batas na ito, hindi ang target nito. Pero hindi ito dahilan para maging galit at hindi gumawa ng anuman. Ito ay dahilan para maging educated at maging handa. Kaya ito ang aking pinakamahalaga at pinakapraktikal na mensahe sa inyo ngayong 2026. Pag-aralan ang iyong karapatan bilang isang depositor sa Pilipinas. Bisitahin ang website ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang BSP, at basahin ang mga circulars at guidelines tungkol sa consumer protection. Alamin kung ano ang mga karapatan mo bilang isang customer ng bangko. Kung mayroon kang katanungan, huwag mahiyang magtanong sa iyong bangko o sa isang financial advisor bago pa man lumaki ang problema. Bilang pangwakas na pag-iisip, ito ang gusto kong maiwan sa inyo. Ang sistema ng pagbabangko sa Pilipinas ay nagbabago ng mabilis. Ang mga batas ay nagiging mas mahigpit. Ang monitoring ay nagiging mas advanced. At ang mga tuntunin ay nagiging mas komplikado. Hindi ito masamang bagay sa kanyang sarili. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng ating financial system at ng pag-iwas sa krimen. Ngunit bilang isang mamamayan, ang iyong responsibilidad ay sumabay sa mga pagbabagong ito. Huwag manatiling ignorante. Huwag isiping hindi ito mangyayari sa iyo dahil ang katotohanan ay maaari itong mangyari sa sinuman. Kaya i-document ang iyong mga pinagkukunan ng kita. Panatilihing maayos ang iyong mga financial records. Maging transparent sa iyong bangko tungkol sa iyong mga transaksyon. At higit sa lahat, huwag hayaang ang takot sa sistema ay pumigil sa iyo na gamitin ang sistema para sa iyong kapakanan. Ang iyong pera ay iyong pera at sa pamamagitan ng tamang kaalaman at tamang hakbang, maaari mo itong protektahan. Gawin nating lahat ang bahagi nating responsibilidad bilang mga depositor para sa ating mga sarili, para sa ating mga pamilya at para sa isang mas ligtas at mas maayos na sistema ng pagbabangko para sa lahat ng Pilipino.